Hi guys! Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-30 ng Nobyembre bilang National Bike to Work Day. Ito rin ay alinsunod sa isinusulong ng Department of Health na humikayat sa publiko na gumamit ng bisikleta papunta sa kani-kanilang trabaho upang manatiling aktibo at malakas. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. We're encouraging people to become active, and cycling is one of those na can really prolong your life. Moving, doing a lot of activity will keep you healthy. Very important. Sakit sa puso, stroke at cancer. Ilan lamang ito sa mga sakit na maaring maiwasan sa pagkakaroon ng active at healthy lifestyle. At isa sa mga maaaring gawin para manatiling aktibo ang ating pangangatawan ay ang pagbibisikleta. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang publiko na subukan ang bike to work. Kaugnay nito, pinirmahan ni Pangulong Marcos noong November 28 ang Proclamation No. 409 na nagdideklara na National Bike to Work Day ang huling araw ng Nobyembre kada taon. Binanggit sa proklamasyon ang pangangailangan na gawing mainstream mode of transportation ang pagbibisikleta at improvement sa cycling infrastructure sa bansa. Inatasan rin ng Interagency Technical Working Group on Active Transport o IATWGAT ng DOH na manguna, mag-coordinate at mga siwa sa pagdiriwang ng National Bike to Work Day. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, bukod sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, economical din ito dahil malaki ang matitipid sa pamasahe. Liban sa pamasahe, nakakatipid rin ng oras sina JL Emata at Dandy Flores sa pagpasok sa trabaho dahil mas mabilis ang biyahe kapag nakabisikleta. Iwas abala na rin po kasi kung magko-commute ako, ang kinakain 1 oras. Kapag nagbabike, mga 30 minutes lang, 20 minutes. Isa na rin po yun kasi sa trabaho minsan nakaupo lang din. Para exercise na rin po. Pag nagbabike po ako, mas mabilis po ito kaysa sa pagko-commute. Naiiwasan ko yung traffic, hawak ko yung oras ko, namamanage ko yung time ko. Healthy po, malusog ang katawan. Exercise po at saka malaking budget po ang natitipid ko. Para naman kay Jongjong, tansyado na niya ang pagsakay at pagbaba sa kanyang destinasyon. Ngayong nagbabike na siya papunta sa kanyang destinasyon. Mas maganda ganito po yung magbike ko para yung pupuntahan ko, matigil ko agad. Yung gaangkas pa ako, nag-jeep ako, minsan lampas ako, layo na. Batay sa ulat ng Social Weather Station noong Setyembre, nasa 36% ng sambahayan sa bansa ang gumagamit na ng bisikleta. Kasabay ng paghikayat ng DOH sa publiko na makaisa sa Bike to Work campaign, nakipag-ugnayan na rin ito sa local government units, national agencies at pribadong sektor upang mabigay ang pangangailangan ng mga biker. Kung mag-ano tayo, kagaya ng sa DPWH, nangihingi tayo ng more bike lanes and local governments sa mga private corporations and government institutions, mag-provide sana ng changing rooms, locker, shower room para, alam niyo naman kasi sa Pilipinas, mainit eh. So, pag nag-bike to work ka ng mga ilang kilometro, papawisan ka talaga. So, kasana naman, makapag-change sila. Sa ngayon, marami na rin ang mga bike-friendly cities gaya ng Quezon City, Iloilo City, at Baguio City na may malawak at mahabang bike lanes. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hi guys!